sa 12.5. Medyo hard yung first exercise natin. Pero may rason din bakit na first exercise ko is yung side laterals kasi para iwas dun sa fatigue for tomorrow session. Exit na tayo. So, nine. Okay. Oh yes. Or i-move na ako dun sa heavier weight. Okay, pinawisan ako dun. Okay. So may dalawang set pa ako dito and then move on na tayo sa true leg session. So ang focus natin ngayon is more on quad movements. So and then may hamstrings and calves din. Pero most prioritize ng first workout for the week is quads. So kung i-bring up tong quads ko. Okay. Takot, pinawisan ako dun. Okay, so this is the first exercise natin sa legs. Yung majority na nire-neglect, tulad din ako noon, which is adductors. Madalas kasi na try ko magsalita pag naman naka-warm-up set. Okay. Ito yung madalas kasi na ini-skip over ang mga leg workouts. So, I mean, madalas okay naman din yung mga iba kong nakikita na leg workouts like extension, squats, leg press, hamstring curl. Pero if you really wanted to get like iwas injury tapos next level na thickness sa legs mo, hip adductors, kailangan mo siyang i-train. Warms muna tayo. Isihan lang natin yung intensity. Don't wanna tear my shit. So, madalas kasi sa mga gym na napupuntahan ko, lalo na sa mga bakal gym, walang ganitong machine. So, ang pwedeng substitution nyo sa adductor machine kung wala kayong makita is yung Copenhagen bodyweight adductor movement, which is yung kailangan mo lang is yung bench. Tapos, depende sa tangkad mo. Kung masyado ka matangkad, pwede mo siyang i-elevate ng plate. And then, isabit mo lang yung bench dun sa isang
working leg. Tapos, i-adductor exercise mo lang siya habang nakaplank ka. Eh, ayokong gawin. Graduate na ako doon. Dito na ako. So, ito yung mas rep ko. Mas rep ko to kasi focus ko na lang mag-close ng hips. Instead na lang naka-planking position ako, tas yun ang gagawin ko. I mean, pwede siyang gawin siguro sa mga calisthenics athletes na hindi masyado na-work on yung legs nila. Kung wala silang adductor machine, yun yung pwedeng nilang gawin. Hindi din siya pampakapal ng legs. Oo, yan yung required ko sa bodybuilding na mas malaking legs. Pero yung importante dito, iwas ka sa injury dito sa exercise na to. So, mga squat movements mo, hinge movements, mga rowing. Kasi kailangan yung katawan mo kasi naka-hinge ka o kaya pag naka-squat position ka. So, ang nag-work din dun is yung adductors mo. So, ito rin yung movement na nagpapasave sa mga iba mong mga lifts all throughout the week. So, ayun, alagaan nyo yung legs nyo. Huwag nyo isa-skip. Hirap niyan kasi. Focus kasi tayo masyado sa upper body. Yun lang naman. So, don't skip out on legs kasi isipin mo yun na majority ng... Hey, morning! Ha? Okay, first working set. Yeah. Bobo ka ang bulaklak. Papasok na rin. Yeah. Alright. So, next natin is the last set of adductors. Then, next exercise naman tayo is hamstring curl. So, warm up na natin. Or, yun, ano na tayo? Working set. Ay, gusto mo? Warm up na nga. Sigurado. Isang warm up set lang sa hamstring curl. And then, next one is leg press na calves. And then, um, walking lunges. Tapos, finisher natin yung leg extension. Okay. So, feeling really good. Nakapag-increase na ng reps so far sa shoulders, and then dito nakapag-increase ako sa weight. So, previous week, 86.75 I think. Tapos, this week, 91. 91 kilos ako. So, let's get this done. Then, move on na tayo.
Seven. Okay. Sarado na natin ito. Okay, so next exercise natin is itong leg curls for the hamstrings. So, tip lang pagka ano kayo ng leg curl, katulad ito ng leg curl machine. Lalo na pagka hindi naglalak yung hips nyo sa movement. Kumuha kayo ng either itong daisy chain na ginagamit ko sa iba kong movements tulad ng triceps tsaka sa shoulders. Ito yung gamitin nyo, or gumamit kayo ng um, resistance band. So, ngayon, ito yung gamit ko muna. So, working set tayo dito. Kapag warm up na ako. So, okay. 7. So, yun yung top set. So, ngayon, ang gagawin naman natin, since yung previous exercises ko is straight sets, mula dito sa leg curls at sa iba kong exercise, magiging back up set. So, may top set ako na mabigat. Then, next set ko, may dalawa kong back up sets. So, mabawasan ko yung weight. Then, focus ako sa higher repetition, making sure na ramdam ko yung tension all throughout the movement. So, naka 87.5. So, baba ako siguro ng 77.5, I guess. Tama, 77.5. Ayan. So, naka-prime na siya for back-up set. Pahinga muna tayo ng medyo matagal. Okay. So, make sure pala pagka mag-hamstring curl kayo, pagka seated, forward kayo ng forward nyo yung katawan nyo. Kasi pag forward nyo yung katawan ninyo, or yung upper body ninyo, nag-stretch na din yung hamstring nyo. Which is kailangan ninyo pagka mag-eccentric phase kayo sa exercise. Kasi kadalasan kasi ng iba, parang pinapump lang yung hamstring. Wala siyang masyadong eccentric movement. Puro concentric. Meaning ng concentric is yung nagpa-flex yung muscle. So, doon kasi nagsisimula din yung growth sa pinaka-stretch ng movement. So, yan naman. So, back offset.
Okay. Alam mo yung sobrang higher reps na ginagawa mo, nakaramdaman mo yung parang burning sensation. Ang tawag dun is yung lactic acid build-up. So, yun yung tuwing sa tumatagal ka ng nag-exercise, nagkakaroon na ng parang burning sensation sa loob ng ng muscle na yun. At whether sa, whether sa legs ba yun o sa bicep, nagkakaroon siya ng burning sensation, which is normal response din ng katawan mo. It's just really annoying. Yung magkaroon ka ng lactic acid buildup. So, usually din nararamdaman yan pagka higher intensity na cardio. So, tuwing let's say nagja-jogging ka, tumatakbo, may nararamdaman ka dito sa legs mo na parang may nagbe-burn. Yun. Same din dito sa higher movements sa mga resistance training. So, it's a normal response sa katawan natin na magkaroon ng lactic acid buildup kasi nagbe-burn na yung katawan mo ng nutrients sa muscle. So, it's a normal response pala ng katawan natin. Alam ko kasi kung may mali pa akong ginagawa, bakit nagbe-burn yun. Yan yung before na hindi ko pa alam bakit lagi ako nagkakaroon ng ng burning sensation. So, ayun lang naman. Pwedeng mong i-opt out is pero hindi rin kasi. Pwede mong gawin is mag-supplement ka ng beta alanine, which is yung pagka ininom mo siya, may makating sensation ka ng makakamdaman. Okay naman siya, pero hindi rin siya advisable kasi pagka pure resistance training ang magbe-benefit lang siya if you are in my in my opinion lang. Magbe-benefit mo lang siya if you're doing let's say high intensity cardio movements, yung mga marathon runners or what, yung mga cardio enthusiasts. Doon siya mag-work, doon siya mag-make sense. Pero pagka, let's say, pure resistance training, hindi mo siya ma-maximize masyado. So, I mean, pwede mo siyang i-try. Na-try ko naman din myself, and it had its benefits, pero di ko din sure kasi kung ma-maximize ko siya ng maayos. So, hindi din siya goods. Masasayang lang din ang pera mo. So, be smart din when it comes to managing your supplements well. Alin lang din yung kung ano yung kailangan mo. Don't buy into the hype. Kung ano yung yung importante lang yung bilhin mo. Yung required lang ng goals mo. So, kasi ang dami kasi naglalabasan ng mga supplement mates mga bagong pre-workout, bagong this, bagong that. Pero, kung titignan mo din, kung ginamit mo din siya, hindi yan, tanungin mo rin yung sarili mo. Yung supplement na ba to is may lalapit niya ba sa goal ko o hindi? Kung hindi, why buy it? If you're just buying it for the hype. So, wag ganun guys. So, enough chat, enough yapping. Let's do this one last back off set. So, ako nalaro sa salita pa mo. Yeah. Putik.
Okay, so tapos na tayo sa leg curl. Now, punta tayo dun sa leg press. And do some quads and calves. So, hindi ko kasi, yung calves ko kasi nasa dulo na ng lower workout ko. So, since andyan naman din ako, gawin ko na. So, yun, set up lang natin to. So, try natin mag 7 reps dito. Ah, fuck. Shit. Minsan din talaga hindi ko alam kung sa may pupulot yung lakas mo. Nasa isip ko na nun, tayo na, crack ko na nga. Hindi, sige, isa pa. Sige na, isa pa. Ngayon minsan kasi takbo ng utak ko eh. Sasabihin ko, hindi, sige, crack ko na. Yan yung sasabihin ko ng una sa utak ko. Tapos, biglang sasabihin, hindi, sige, kaya ko na nga. Bakit? So yun, at least naka 7 tayo. 6 sa previous week, 7 naman ngayon. So, back up naman tayo ng 1 set.
Ah, fuck. Oh. Okay. So, tatlong sets dito, straight sets na sa 410. So, try kong mag siyam or 10 dito. So, this movement is called a calf press. So, ano siya? Ah! Oh! Whew! Okay, so ito na yung next exercise natin for quads. Isa sa mga OG na movements na ginawa ko before. So, walking lunges. So, previously, nagawa natin is 10. Ngayon, try natin i-bump up to 12. So, dalawang set lang. Wait lang. Okay. Humble pa rin kahit ilang years na.
Yo, pagsalita. So yan. One last. Then, nag-extension. Ayan. Let's go. Oh! Hindi kita yung pump. Naka-leggings ako. Ah! Para na rin ako nagkawin dito. Alright. Last. Ano na ako? Last set na to. So, naka 102.5 weight. Tapos, within 8 reps. Last time kasi naka 100 by 7. So, nag-heavier weight ako. Ngayon. Pala, pag magsa-setup kayo ng leg extension, same thing, same concept din dun sa may seated leg curl. So, kailangan naka full stretch tong quads mo. Ayan. Let's go. And that includes our leg or lower P or lower A workout. Nawawala na ako sa salita. Tayo ay mag-ano na. Dito tayo. And yeah, we're out.
So, tapos na tayo sa variables ng training for today. Nakapag lower A ako. And then, kapag progressive overload ako through reps and weight. So, and then, cardio ako ng 30 minutes, done. So, ngayon, gagawin na lang natin is, complete na lang yung steps. And, yeah, yun na. So, right after nung workout ko, always, post-workout muna ako. So, kung tataka kayo, ano to? Pork tenderloin to. 100 grams ng pork tenderloin, tsaka 200 grams ng kanin. Tapos, ang ginawa ko sa pork tenderloin, ginawa ko siyang sinigang. So, pwede pala yun. Nung nalaman ko yung, yung meat na yan, na available pala siya sa mga groceries, ito na yung naging staple ko sa, pag gusto kong kumalma sa chicken breast. Kasi, every Tuesday to Friday, laging chicken breast. Ito, pampakalma ka sa chicken breast. Pork tenderloin. So, right after nun, after ko kumpleto yung steps ko, pahinga na, and then getting ready for shift day or shift night. Tapos, ayun, same thing, workout and then kumpleto ng steps, cardio. That's it. Bukas naman is going to be an upper day session. So, back, biceps, chest, shoulders, triceps, flat. Tapos pala, meal number 3 ko na to. Meal number 3, tapos may 2 meals pa ako, and then call it a day na. Meron pa akong isa pang overnight oats dun sa bahay na kakainin ko. And then yeah. So, hopefully may natutunan kayo sa lower session ko for today. And i-review ko tong video na to kasi upload ko sa YouTube. Hopefully na may engagement ako doon. Then yeah, kung may improve pa ako, siguro yung sanayan na lang siguro sa pag-interact sa harap ng camera. Para kasi ako may kausap ko yung sarili ko. Well, technically, sa real world, kausap ko sarili ko. Pero, kausap ko kayo sa social media world. I mean, technically, hindi naman ako, well, sanay naman ako na kumausap sa sarili ko. Pero hindi naman gantong ka-out loud. Diba? Nga, siguro sanay lang talaga. So, hopefully nagustuhan nyo yung content, and syempre edit ko to right afterwards. Okay, that's about it.